give you our best, our whole mind, our whole heart, Lord, our whole strength. We want to exalt you, Lord, today. Yes, oh Lord. Hallelujah, Jesus. Sinasamba ka namin, Panginoon. Pinupurit, pinasasalamatan ka namin, Panginoon, sa umagang ito, Lord God. Hallelujah. Lord, sabi mo nga po, Panginoon, sa Roma 10:11, Panginoon, ang lahat ng mananampalataya ay never po napapahiya. Lord, right now, Panginoon, kami po ay lumalapit sa iyong kabanal-banalang trono, Panginoon. Tinataas po namin ang aming minamahal na bansa, Panginoon, na alam po namin minamahal mo rin, Father God, ang aming bansang Pilipinas, Lord, Father God. Lord, patuloy niyo pong i-bless ang bansang ito, Panginoon, in Jesus' name. Hallelujah, ang aming Presidenteng Bongbong Marcos, Panginoon. Patuloy niyo po siyang hawakan, Panginoon. I-bless niyo po ang kanyang buhay. Babaan niyo po ng knowledge and wisdom ang aming Presidente, Father God. Ganon din po ang lahat po ng namumuno mula sa pinakamababang antas hanggang sa pinakamataas na antas, Panginoon. Wala kaming ibang nais, Father God, kung hindi magkaroon po ng banal na takot ang buong bansang Pilipinas, Panginoon. Masaganang bansa, Panginoon, at lahat po ng tao, lahat ng Pilipino ay luluhod sa iyong trono, Panginoon, in Jesus' name. Father God, right now, Father God, tinataas ko rin po sa iyo, Father God, ang lahat ng body of Christ, Panginoon. Naniniwala kami at nanampalataya kami sa iyo, Panginoon. Ikaw ang ulo nito, Father God, at kami ang iyong katawan, Panginoon. Lord, tulungan niyo po kami na lumakad kami ayon sa kalooban mo, Lord, Father God. Hallelujah. Ikaw ang siyang makita sa aming buhay, Panginoon. Gamitin niyo po lamang kaming instrumento, Father God, para sa iyong para sa iyong kaluwalhatian, Panginoon, in Jesus' name. Father God, ang lahat po ng mga churches, Panginoon, ikaw ang siyang maitaas at wala ng iba, Panginoon, in Jesus' name. Hallelujah. Special ko pong itinataas sa iyo, Father God, ang River of God Revival Church ng Marilao, Panginoon. Hallelujah. Ang aming Green Fords, Father God, ang Dolmar, Panginoon, ang Sitio Soha, Father God, San Isidro, ganun din po ang Gumaok, Father God. Lord, patuloy po kayo na magiging sentro, Panginoon, sa 5 church na ito, Father God, in Jesus' name. God, salamat po sa lahat po ng mga pastors na ginamit mo upang mas makilala ka po naming tunay, Panginoon. Salamat sa kanilang buhay. Patuloy niyo po silang pagpalain, Father God, siksik, liglig at umaapaw. Lord, Father God, right now, tinataas ko rin po sa iyo, Panginoon, ang lahat po ng music ministry, Father God. Pinangungunahan po ng aming kapatid si Res, Panginoon. Lord, patuloy po kayo na siya pong kumilos sa kanilang kalagitnaan, Panginoon. Double portion of anointing, Father God, ang siyang ibababa niyo po sa kanila, Panginoon. At Lord, Father God, maranasan, Panginoon, ng buong congregation, Father God, ang anointing at yung presensya mo, Panginoon. Right now, Lord, kiniklaim na po namin, Ama, ang katagumpayan po sa lahat po ng gawain sa 5 church, Father God. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Hallelujah. Amen. Are you blessed? Sabihin nyo nga po sa inyong katabi nyo, I am blessed. I can't contain it. Ano po ibig sabihin ng I can't contain it? Hindi mo hindi mo mapigilan, no? Overwhelmed ka. Kaya ngayong umaga, sasayaw tayo, aawi, tutugtog. Dahil ang sabi ng salita, it's better, one day in your house is better than 1,000 elsewhere. Amen po ba? Amen. Hallelujah. Hallelujah. More than I could hope or dream of.
your favor on me. One day in the house where God is better than 1,000 days in the world. I'm so blessed, I can't contain it. So much I gotta give it away. Your love taught me to live now. You are more than enough for me. Amen. More than I could hope or dream of, you have poured your favor on me. One day in the house of God is better than 1,000 days in the world. I'm so blessed, I can't contain it. So much I've gotta give it away. Your love has taught me to live now. You are more than enough for me. I'm so blessed, I can't contain it. So much I've gotta give it away. Your love has taught me to live now. You are more than enough for me. Nasabihin po natin ngayon, Lord, you're more than enough for me. Amen po ba? Amen. Hallelujah. Lord, you're more than enough for me. 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 Come on, church, say it to God. Lord, you're more than enough. Lord, you're more than enough for me. Lord, you're more than enough for me. Lord, let's say to the Lord, you're more than enough. Lord, you're more than enough for me. Yes, Lord. Lord, you're more than enough for me. Lord, you're more than enough for me. Lord, you're more than enough for me. Yes, Lord, you're more than enough. Lord, you're more than enough for me. For the last time, Lord, you're more than enough. Lord, you're more than enough for me. So blessed, I can't contain it. So much I've gotta give it away. Your love has taught me to live now. You are more than enough for me. I'm so blessed, I can't contain it. So much I gotta give it away. Your love has taught me to live now. You are more than enough for me. You are more than enough for me. You are more than enough for me. Hallelujah. Amen. Tunay nga, Panginoon, that you are more than enough for us, God. Panginoon, nakikita mo po ang laman ng aming mga puso ngayong umaga. Some of us, Lord, may mga kabigatan. Some of us, Lord, mayroong mga kalungkutan, O God. Lord, nawa sa umagang ito, alisin mo ang lahat ng bigat. Alisin mo ang lahat ng lungkot. At puniin mo, Panginoon, ng pag-ibig. Fill us up, O God. Fill our cups, O Lord, that it may overflows. Fill our cups, O God.
live to worship you, Lord. Hallelujah. When I look into your holiness, when I gaze into your loveliness, when all things that surround become shadows in the light of you. When I found the joy of reaching your heart, when my will becomes enthroned in your love, when all things that surround become shadows in the light of you. I worship you. I worship you. The reason I live is to worship you. I worship you. I worship you. The reason I live is to worship you. Minsan pa po, let's sing from the top. When I look into your holiness, when I gaze into your loveliness, when all things that surround become shadows in the light of you. When I found the joy of reaching your heart, when my will becomes enthroned in your love, when all things that surround become shadows in the light of you. I worship you. I worship you. The reason I live is to worship you and only you. I worship you. I worship you. The reason I live is to worship you and only you. I worship you. I worship you. I worship you. The reason I live is to worship you and only you. I worship you. I worship you.
is to worship you. Oh,
Let's stay in the presence of the Lord, mga kapatid. Just softly and gently talk to our God. Narito siya, mga kapatid. Nakikinig siya. Surrender to God. Surrender your husband. Surrender your children. Surrender your finances. Surrender your career. Surrender your future. Only God can give us the peace. Only in God's presence, there's fullness of joy. Walang bagay na makapagbibigay ng kasiyahan sa atin, kundi ang presensya ng ating Panginoon. This 2024, let's give more to God. More of Him and less of me. Ang sabi sa awitin, when all things that surrounds become shadow in the light of you. God is great. Sometimes nakakalimutan natin how powerful our God we serve. We're limiting Him. But this morning, Father, we want to completely trust in you. Trust in your process, Lord. Trust you that there's nothing, Lord, that you will withhold from your children because you loved us, Lord. You love us so much, God, that you want the best for us. For He knows the plans for you, He said. Plans to give you hope. Plans to give you a good future. Plans to prosper you and not to harm you. But plans to give you hope and future. For the last time, we will sing this song. Our song of offering to God. In a gentle manner. Hallelujah. I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I give glory to your name, oh Lord, glory to your name, oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. For your name is great and greatly to be praised. For your name is great and greatly to be praised. Hallelujah. Praise you, Jesus. Amen. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Sige po, makakaupo na po tayo, mga kapatid. Napakasarap po na purihin, sambahin ang ating Diyos na buhay. At pakinggan po natin ang mensahe ng Diyos ngayong 2024
Naniniwala po ako na ang mensaheng ito ay para sa ating lahat. For the year 2024, ang message po sa atin, pressing on toward your goal. Pakibasa po ng malakas. Pressing on toward your goal. Sa Tagalog po, nagpapatuloy tungo sa hangganan. Yan po ang Tagalog niya. Ang verse po natin, matatagpuan sa aklat ng Philippians, New International Version po ito. Chapter 3, verses 13 to 14. Let's read. Brothers, I do not consider myself yet to have taken hold of it. Amen? But one thing I do, forgetting what is behind and straining toward what is ahead. I press on toward the goal to win the prize for which God has called the heavenward in Christ Jesus. Sa Tagalog po, mga kapatid, hindi ko ipinalalagay na natupad ko na ang mga bagay na ito. Ang ginagawa ko ngayon, nililimot ang nakaraan at sinisikap na makamtan ang nasa hinaharap. Nagpapatuloy nga ako tungo sa hangganan upang kamtan ang gantimpala ng pagkatawag sa akin ng Diyos sa pamagitan ni Kristo Jesus, ang buhay na hahantong sa langit. Amen? Let's close our eyes and let's bow our heads. Father God, Heavenly Father, Abba Father, Diyos naming amang banal, makapangyarihan sa lahat. Sa oras pong ito, binubuksan namin ang aming puso, ang aming isipan. Nais po naming marinig ang iyong mensahe para sa taong 2024. Dalangin po namin, malakaran to ng aming iglesia, malakaran to na yung mga anak, at higit sa lahat, Panginoon, maging mananagumpay po kami lahat. For this year, buong taon, Panginoon, tinitiwala namin ang buong buo sa iyo, ang buhay naming lahat, Panginoon. Father God, ang kapangyarihan po ng Banal na Espiritu ang siyang mangusap sa bawat isa sa amin. We want to hear your voice, Holy Spirit. Speak to us individually. Holy Spirit, kayo po ang siyang manguna sa gawain ito. Ang lahat ng salitang lalabas sa labi na iyong lingkod ay galing po sa inyo. Patawarin niyo po kami sa lahat ng aming nagawang kasalanan. Ang kapangyarihan po ng kabanal-banalang dugo na Jesus ang siya maghuhugas at maglilinis sa kasalanan na iyong mga anak. Thank you for the forgiveness of our sins. Salamat po. Ito pong aming samot dalangin. In Jesus' name. Amen. Palakpakan po natin ang Diyos. Sige po. Makakaupo na po tayong lahat. Ang sabi po in Philippians chapter 3 verse 13, sa aklat ng Pilipos chapter 3 verse 13, Paul reminds us that we cannot move ahead if our thoughts and visions are focused on the past. Hindi tayo makakasulong kapag palaging meron tayong nililingon. Amen po ba? Sabi po ni Apostol Pablo, yung thoughts and visions natin, kailangan hindi nakafocus sa nakaraan. Kailangan forward. Amen po? According to Paul, one thing he do is forgetting what is behind and reaching forward to what is ahead. Yan po ang ginawa ni Pablo. Kaya yan din ang advice niya sa atin. Amen po? Ina-advise niya sa atin na look forward, forgetting what is behind. Yung nakalipas na. Kalimutan na raw po natin. Paul pursue as his goal the prize promised by God's heavenly call in Christ Jesus. Ang nilakaran po at hinangad ni Paul na makamit niya yung kanyang pangarap o yung kanyang naisin, yung kanyang goal, yung kanyang hangarin para sa gantimpala na pinangako ng Diyos na makalangit. Hantungan po natin ay langit sa pamagitan ng Panginoong Jesus. Amen po? Sino naniniwala na ating hantungan ay langit? Amen. Heavenwards. Amen po? Amen. So pakinggan po natin mabuti ang mga advices ni Paul. Sabi po, let the year 2024 be a year of pressing on toward your goal. Marami po tayong goal. Pero sa spiritual goal, yun po ang papunta sa langit. Amen po. Sino po nag-New Year's resolution? Hello? Sino po nag-New Year's resolution? Meron po? Amen. Maganda rin po yun.
Pero kamusta? Natatapos ba hanggang December? Magda-diet ako this year. Pag kumakain, bukas na lang. Pag kumain ulit, bukas na lang. Pag masarap yung ulam, nakakalimutan mag-diet. Amen po. Masarap yung food, bukas na lang. Amen po. Marami tayong mga gusto na gawin for this year 2024. Pero bibigyan tayo ni Paul ng mga bagay na dapat natin gawin for us to move on. Amen po? Ang tanong muna natin, what is our goal? Ano ba ang goal natin? Maaaring sa world, ang goal natin, makapagtapos ng pag-aaral. Tama? Sino po dito yung gusto niya makapagtapos ng pag-aaral? Amen. Meron pong goal natin, makabili ng bahay at lupa this year. Meron pong goal, makabili ng bagong kotse. Amen po ba? Meron po tayong mga goal ulit. Pero spiritually, our goal is eternity with God. Tama? Kasama ko ba kayo doon? Nasa langit tayo pupunta. Amen. Amen. Biyahing langit po tayo. Amen. Wala pong iba na landas. Kailangan hanay-hanay po tayo ang biyahe natin papuntang langit. Ang sabi po ni Paul, how to let go of the past and ways to move on. Paano natin makakalimutan yung nakaraan at paano tayo makakamove on na para yung ating gustong katunguhang hangganan ay malating natin. Number 1. Sobra po ako ninausap ng number 1. Dalangin ko, kausapin din kayo ng Holy Spirit. Number 1 is, love yourself. Sino dito yung mahal niya yung sarili niya? Woo! Sino po magsasabi ng totoo na mahal mo ang sarili mo? Amen! Amen! This year, 2024, learn to love yourself. Ano pong sinasabi ng Diyos dito? Proverbs 19:8. The one who gets wisdom loves life. The one who cherishes understanding will soon prosper. Ang nagsisikap matuto sa sarili ay nagmamahal. Ang nagpapahalaga sa kaalaman ay magtatagumpay. Amen. Loving yourself point towards the importance of taking care of your soul. Pakinggan natin mabuti. Ang nagmamahal sa sarili, dapat alam mo ang importansya ng pangangalaga mo sa iyong soul, sa iyong kaluluwa. Amen po. Gusto nila mag-iyan. Praise the Lord. Yan ang pinaka-the best. Hallelujah, Jesus. Love yourself. Pikit ka muna para manamnam mo. Sabi mo sa sarili mo, mahalin kita. Sarili ko, mahalin kita. Amen. Amen. Hallelujah. Kailangan, kung gusto mong mahalin ang sarili mo, pangalagaan mo ang soul mo. Sabi po sa aklat ng Proverbs 19:8, ang aklat na ito nagsasabing, encourages us to love our own soul, so much that we find goodness and truth. This goodness and truth is freely available in Christ. Yung ating pong soul, kaluluwa sa Tagalog, tama po ba? Para mahalin daw natin ito, kailangan makita natin ang kabutihan at katapatan at katotohanan ng ating Panginoong Jesus. Yung Christ-likeness. Amen? Ang sabi ni Pablo, imitate me as I imitate Christ. Amen po. Ano po ba yung soul? Soul is the part of you that consists of your mind, character, thoughts, and feelings. Pangalagaan ang soul. Nandyan yung ating kaisipan, nandyan yung ating karakter, pag-uugali, nandyan yung ating damdamin. Amen po. Alam niyo po ba, kapag namatay tayo ngayon, ang espiritu natin babalik sa Diyos. Pero ang kaluluwa po natin, diyan po makakaalaman kung sa impyerno o sa langit pupunta. Amen po. Hindi na daw po dapat kinatatakutang ibaba sa pulpito ang impyerno. Kasi totoo siya. Amen? Hell is real. Heaven is very real. Amen po. Ingatan yung damdamin,
ingatan yung kaisipan, ingatan yung karakter. Sa taong 2024, simulan po natin 0 anger, 0 negative thoughts. Amen? Magsimula tayo. Malinis ang isip, malinis ang puso, para lahat ng papasok malinis, lahat ng papasok malinis. Pagmasdan niyo yung basong marumi. Kahit anong linis ng tubig na ilagay mo, pag marumi yung baso, dudumi yung tubig. Amen? Pag malinis ang isip natin, malinis ang puso natin, lahat ng papasok dyan, malinis. Kaya natin gawing maganda ang hindi maganda sa pamagitan ng Espiritu ng Diyos na nasa atin. Amen po? Bagong taon, bagong buhay, bagong pag-asa mula kay Kristo. Lahat ng galit, sama ng loob, hindi magandang nangyari, hindi na magandang naramdaman ng puso, hindi magandang naisip, naging judgmental, naging assuming, ipatangay na natin sa 2023. Amen po ba? Amen! Amen! Lahat ng iniisip natin, ganun siya, ganito siya, burahin na natin. Ang kapangyarihan ng banal na dugo, ang kapangyarihan ng banal na dugo ng Panginoong Jesus ay para hugasan at linisin ang ating kasalanan. Love yourself. Alam niyo po ba, pag hindi tayo payapa, pag hindi tayo panatag, nagkakaroon tayo ng karamdaman. Hindi lang yun. Ang hindi mapayapa at hindi mapanatag na tao, hindi magandang tingnan ng muka. Ang dilim-dilim. Tingnan mo yung room o yung bahay na marumi, ang dilim, di ba pangit po tingnan? Pero kahit anong liit ng bahay, anong liit ng room, kapag malinis, maaliwalas, ang sarap sa pakiramdam. Tingnan mo yung mukha ng katabi mo. Madilim ba? Blooming ba? O nagliliwanag ba? Kaya nga sinabi, liwanag tayo ng sanlibutan. Amen? Kailangan nagliliwanag, nagniningning. Kung anong laman ng puso, nagre-reflect sa mukha. Amen? Amen. Nagtinginan ba kayo? Ba't malayo kayo? May nakita ba kayo ditong madilim? No, amen. Anak ng Diyos, nagliliwanag ang mukha. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Love yourself. Ang sabi sa Matthew 22:39, you shall love your neighbor as yourself. Yan po, ikalawa, unang utos, love God with all your heart, with all your soul, with all your strength. Sa pangalawa, love your neighbor as you love yourself. Yung katabi mo, neighbor mo yan, hawakan mo. You are my neighbor. I will love you as I love myself. Pwede ba magtabi kayo? I will love you as I love myself. Kung gusto nating maligtas, yung ating neighbor, dapat gusto rin natin maligtas siya. Kasi love your neighbor as you love yourself. Gusto natin ng respect, gusto natin ng understanding, gusto natin ng forgiveness. Gusto natin yun, di ba? Ibigay din natin yun sa ating neighbor. Love yourself. Gusto mo, dahil mahal mo ang sarili mo, gusto mo ng respeto, gusto mo ng pag-unawa, ibigay mo rin yun sa iyong kapwa. Amen? It will start sa atin. Sa atin magsisimula. Love your neighbor as you love yourself. Ingatan ang isip, ingatan ang puso, ingatan ang character. Laging tatandaan ang 9 fruits of the Holy Spirit. Love, peace, joy, goodness, kindness, patience, understanding, faithfulness, gentleness, sumobra na, self-control. Amen? Praise the Lord. Number 1 yun, ha? Love yourself. Tandaan natin. Hindi makakalimutan. Mahalin ang sarili. Ingatan ang puso. Milyon ang bypass. Intindihan niyo pa si Pastora? Pag nagkasakit ka sa puso,
Hindi lang 1,000,000. Angiogram lang yung milyon. Tubo. Ang bypass, almost 2 million na ngayon. Ba't ka pa magagalit? Ang mahal pala nun. Di ba? Samantalang pag masaya ka, hindi na kailangan si Vicky Bello. Nagbo-blooming ka na. Amen! Palakpakan natin ang Diyos. Praise God! Number 2, focus on the lessons. Ang sabi, forget the past. Pero mag-focus ka rin sa natutunan mo sa past. Amen? Yung past natin, di ba may natutunan tayo? Tama po ba? So, forget the past, pero focus on the lessons. Sabi sa aklat ng Hebreo, chapter 12, 5 and 6, magbasa po tayo. Nalimutan na ba ninyo ang pangaral ng Diyos sa inyo bilang mga anak niya? Mga salitang nagpapalakas ng loob ninyo? Anak, huwag kang magwalang bahala kapag tinutuwid ka ng Panginoon. At huwag pahinaan ng loob kapag ikaw ay pinaparusahan niya. Sapagkat pinaparusahan ng Panginoon ang mga iniibig niya at pinapalo ang itinuturing niyang anak. Amen? Kung gusto mong maramdaman ang pag-ibig ng Diyos, dapat maramdaman mo kapag tinatapik ka niya. Amen? Kapag hindi ka tinatapik ng Diyos, Lord, mahal mo ba ako? At parang kahit ano gawin ko, wala lang sa'yo. Diba? Ang inaangking anak niya, tinatapik. Pag nagkakamali, sabi sa Bible ko, pinapalo. Tinutuwid. Pag tinutuwid, huwag panghihinaan ng loob. Amen? Huwag panghihinaan ng loob kapag tayo ay tinutuwid. Amen po? Miski sa magulang, kapag tinutuwid tayo ng magulang natin, huwag tayong panghihinaan ng loob at huwag tayong magtatampo dahil mahal tayo ng magulang natin kapag tinutuwid tayo. Amen? Anak, kaya kita pinapalo kasi mahal kita. Amen po? Palakpakan po natin ang Diyos. Praise God. Sabi po, in every trials, in every hardship, in every problems, in every disappointments we experience, nothing is wasted. There is always a lesson to learn from it. Focus on the lessons. Sa bawat problema, sa bawat pagsubok, sa bawat paghihirap, sa bawat kalungkutan at kabiguan, meron tayong makukuhang lesson doon. Focus on the lessons. Huwag kang mag-focus sa mga nararamdaman ng dibdib mo kasi dadalhin ka niyan sa tampo na mag-uugat sa galit at sama ng loob. Mag-focus tayo kung ano ang tinuturo ng Diyos sa atin. Walang nasasayang. Amen? Sabi mo sa katabi mo, walang nasasayang. Nothing is wasted. Nabigo ka ba sa pag-ibig? Sino nabigo sa pag-ibig? Sino nabigo sa pag-ibig? Yan, may mga nabigo sa pag-ibig. Walang nasasayang. Kasi darating ang panahon, matatagpuan mo ang tunay na pag-ibig. Tama ba, sister? Di ba? Ang haba ng buhok niyan, lagi siyang hinahanap ng kanyang tunay na pag-ibig. Amen? Kasi may lesson. Nothing is wasted. Ang sarap-sarap. Sabi ng isang pastor na narinig ko kagabi, ang wife ko, meron siyang gift. Kapag nagdadanas kami ng mga problema, ang sinasabi ng wife ko, I am excited! May problema na naman tayo, excited ako sa gagawin ng Diyos. Amen? Amen? I am excited, mga misis. Kapag may problema, tayo mag-encourage sa pamilya natin, mga nanay, ilaw tayo ng tahanan. May problema na naman tayo, excited dapat tayo, may gagawin ng Diyos. Magbi-miracle ang Diyos, maghihimala ang Diyos. Hahawiin na naman ng Diyos ang dagat para makaraan tayo. Amen? Amen? Palakpakan po natin ng Diyos. Hindi yung pag may problema, nakamukmuk na lahat. Dito kayo lahat, may problema tayo. Mag-iyakan tayo, may problema tayo. Hindi ganon ang anak ng Diyos. Mga anak, may problema tayo, manalangin tayo. Let's be excited for the moving of God. Amen? Ganyan tayo ngayong year 2024. Amen? Amen? Walang magmumukmok na anak ng Diyos. Kapag may problema, may gagawin ang Diyos. Amen? Amen? Walang masasayang. We should not dwell on our past mistakes or allow them to define us. Instead, we should acknowledge them.
Learn from them and use them as motivation to do better in the future. Huwag kang nagdudwell o laging nananatili ka sa, ganito kasi ako mahina loob ko Ano ba yan? Mahina na loob mo sa 2023, 2024 na, huwag na mahina loob mo. Ang lakas mo ay galing sa Diyos. Ang pag-asa mo, Panginoong Jesus. Napako na nga sa krus para sa ating katagumpayan, mahina pa rin ang loob. Kailangan hindi tayo ganon. Ang pag-asa natin nasa Panginoong Jesus. Amen? Huwag mong i-define ang sarili mo na lagi kang talunan, lagi kang bigo, lagi kang walang pera. Declare ka kasi ng declare, wala kang pera. 2024, marami tayong pera. Makakaipon tayo sa bangko. Amen? Sabi mo, ngayon pa lang may doubt ka na. Paano kaya mangyayari yun? O paano nga mangyayari? Nagdududa ka. Huwag mong tingnan yung magagawa mo. Ang tingnan mo yung kapangyarihan ng Diyos. Amen? Nagdideklara ka pala, marami akong pera, 2024. Pero isip mo, paano kaya mangyayari yun? Paano? My God, gising na. Bagong taon na, kalimutan mo na yun. Lagi kang api. Lagi mong dinideklara. Lagi kang api. Lagi kang talunan. Lagi kang walang magagawa. Lagi masakit ang likod mo, masakit ulo mo, lagi kang may lagnat, lagi kang may ubo, lagi lahat nasa iyo. Kalimutan mo na yun. Ideklara natin ay pagpapala. Amen? Amen! Palakpakan po natin ang Diyos. Praise God. Maging motivation sa atin. Yung mali natin, ina-acknowledge natin. Amen? Paano bang gagawin doon, Pastora? Nagkamali na nga ako, magiging motivation pa. Aminin mo, saan ka nagkamali? Acknowledge mo. Mamomotivate ka na hindi mo nagagawin yun kasi tinanggap mo yung kamalian mo. Amen po ba? Nagkamali ako. Hindi ako nagtapat. Hindi ako nagsabi ng totoo. Kahit sa Diyos, hindi ako naging matapat. Ina-acknowledge ko, kinikilala ko yung pagkakamali ko. Pero yung pagkakamali ko ngayong taong to, yun na magiging daan para ako mas lalo pang lumago sa pagkakilala ko sa Panginoon. Amen. Ang laging naghihingi ng tawad sa Diyos, kung siya'y nagkamali, pinapatawad ng Diyos at nagkakaroon ng paglago, maturity sa pananampalataya. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Sabi po, remember the Lord discipline those He loves and punishes everyone He accepts as His son, as a son. Huwag natin kalimutan, pag ang mahal ka ng Diyos, talagang ididisiplinahin. May mga consequences, marami, consequences tayong dinadanas sa mga mali nating desisyon, sa mali nating ginagawa. Kaya we need to pray. This year, dagdagan natin ang oras natin sa pananalangin. Kung dati 5 minuto, ngayong taong to, dagdagan naman natin. 10 minutes, 15 minutes, makipag-usap tayo sa Diyos. Ang pakikipag-usap sa Diyos ay maraming nabibigay na magandang bagay sa buhay natin. Nare-reveal ng Diyos yung plano niya sa atin, yung layunin niya kapag nakikipag-usap tayo sa Kanya. Amen? Nare-reveal ng Diyos kung ano yung dapat nating lakaran kapag nakikipag-usap tayo. Nare-reveal ng Diyos yung ating dapat baguhin, ayusin sa puso natin kapag nakikipag-usap tayo sa Kanya. Amen po? Number 3 na po tayo. Accept what you can change. Una, love yourself. Pangalawa, focus on the lessons. Pangatlo, tanggapin natin yung bagay na hindi natin kayang baguhin. Amen. Kaya mo bang baguhin lahat? No. Amen. Sabi ko nga, yung mga anak natin, mga wala pang anak dito, pag nagkaanak kayo, 9 na buwan yung dadalhin. Papalakihin mula baby hanggang sa makalakad, hanggang makapag-aral. Pero hindi mo pa rin kayang baguhin yan kapag may gusto nang gawin. Tama po ba? Tama. May mga sitwasyon sa ating paligid, sa ating church, sa ating bansa, sa ating community, we cannot change. Alam nyo kung anong dapat gawin for year 2024? I-accept at ipagkatiwala sa Diyos. Amen? I-accept mo, pero wala, yung i-accept mo nang may gagawin ka. Ipapanalangin mo,
at sa Diyos mo ipagkakatiwala. Amen po ba? Sabi sa Aklat ng Mangangaral, chapter 7, verse 13 to 14, dili-dilihin mo ang ginawa ng Diyos. Sino ang makapagtutuwid sa binaluktot niya? Amen? Binaluktot ng Diyos sino makapagtutuwid nun? Diyos pa rin. Accept what you can change. 14, verse 14, magalak ka kung mainam ang takbo ng lahat ng bagay. Sa panahon ng kahirapan ay isipin mong parehong pinadadala ng Diyos ang kaligayahan at kahirapan. Sino ang makakaalam kung ano ang mangyayari bukas? Amen po? Walang makakaalam kung ano ang mangyayari bukas. Kaya wag natin palungkutin ang buhay natin sa mga bagay na hindi natin kayang baguhin. Amen po? Ang sabi dito sa ating pong message ngayon, only God can control everything. Ang Diyos lang, kahit hangin, bagyo, tsunami, lahat yan. Lahat ng pwedeng mangyari. Only God can control everything. You cannot change a thing even if you think it is wrong. Kahit yung bagay na mali, hindi mo kayang baguhin kahit alam mong mali. Ang Diyos lamang talaga ang may kakayanan at kapangyarihan. You need to accept what you can change and trust it to God. And trust it to God. Napakahalaga sa taong 2024, matuto tayong mag-surrender at magtiwala ng buong buo sa Diyos. Amen po ba? Amen po? Kung sa taong 2023, ang dami nating ginawa sa pansarili nating kakayanan. Dahil marami tayong alam, meron tayong mga strategies, may gusto tayong baguhin, pero hindi naman tayo nagtagumpay. Ngayong 2024, sa Diyos mo lahat ilatag yan. Amen? Sa Diyos mo lahat ibigay yan. Amen po ba? Sabi po, when life is good, tandaan nyo to kapag ang buhay ay maganda, ano dapat gawin? Enjoy it. Ang ganda-ganda na ng buhay. May pagpapala. Malulusog ang katawan. Enjoy it. Amen? Hindi yung tayo ang gumagawa ng problema. Nalulungkot ako pag yung tao gumagawa ng ikaiinis. Di po ba? Yung lahat ng makita hindi maganda, doon nakatingin. Pag maganda ang mga nangyayari, mag-enjoy tayo. Bigyan natin ang sarili natin ng time to enjoy. Amen? Ang sabi po next, but when life is hard, remember that God gives us good times and hard times. Kapag ang buhay po ay mahirap, huwag naman tayong magpakalungkot kasi ang Diyos naman tapat. Binibigyan niya tayo ng maganda, hindi magandang buhay, lahat galing sa Diyos. Bigyan ko po ng halimbawa kayo. Di ba minsan may problema tayo financially? Pero sa other side, malulusog naman tayo. Walang may karamdaman. Nakuha po ninyo? The good and the bad times, bigay ng Diyos. Amen po ba? Bigong-bigo ka sa pag-ibig. Broken-hearted ka. On the other side, ang dami mong friends. Ang dami nagmamahal sa'yo. Amen po? Magulang mo, mahal ka. Mga kapatid mo, kaibigan mo, ka-churchmate mo, mahal ka. Ginagawa ng Diyos ang lahat para hindi mo kalungkutan yung time na mayroon kang pinoproblema. Amen po ba? Alam niyo, dapat ituro natin sa sarili natin this year to count our blessings. Marunong ka bang mag-count ng blessings? Dapat marunong tayo. Hindi count ng hardship. Dapat count your blessings. Yung paggising mo sa umaga, buo ang pamilya. Walang may sakit. Amen po ba? Ang Diyos lagi po siyang balansyado. Balance ang buhay. Pag maganda, mag-enjoy. Pag may problema, sabihin mo sa sarili mo, Lord, matatapos din to. Ituon natin yung mga bagay ng mga mata natin sa mga bagay na maganda pag may problema tayo. Intindihan po natin? Kasi may mga bagay namang maganda ang ginagawa ng Diyos. Kahit may bagay na hindi maganda, may maganda ka pa rin nakikita. Amen po ba? Sa ating pong iglesia, napakagandang halimbawa. Nagkasakit si Kuya Matthew, biglang tumugtog si Grace. Nawala yung mga drummer, biglang nandyan si Amir. Ang Diyos hindi nagpapabaya Amen po? Palakpakan po natin ng Diyos. Huwag tayong malulungkot. Kapag may nawala, may babalik, may bapalit. Amen.
Ganun po katapat ang Diyos eh. Never, never, never magkukulang ang Diyos. Never, never malilate ang Diyos. Lalo pag gawain niya, hindi kakawawain ng Diyos siya. Kahit ako, pastor, sino man ang mawala, gawain ng Diyos, laging merong ilalagay ang Diyos. Palakpakan po natin ang Diyos. Sa ating pangangailangan, sa loob ng ating tahanan, alam niyo ba, bago pa maubos yung bigas natin, alam na yan ng Diyos? Bago ka pa mawala ng pera, alam na yan ng Diyos. Bago mo pa problemahin ng isang bagay, nakahanda na ang solusyon sa Diyos. Amen po ba? Ang gustong-gusto ng Diyos para tayong bata, na dumidepende tayo sa Kanya at nagtitiwala tayo sa Kanya lamang. Amen po. Yun ang gusto ng Diyos. Ama ko sa langit, tulungan niyo po ako. Father God, tulungan mo po ako. At pag tinulungan tayo ng Diyos, glorify Him. Itaas mo ang pangalan niya. Amen? Ang sabi, kapag tinutugon ang ating mga prayers, hindi para lang pasayahin tayo ng Diyos, kundi para rangalan ang Diyos sa lahat ng ginagawa niya sa ating buhay. Amen? Naunawaan po ba natin? Kapag ang panalangin natin ay tinugon ng Diyos, hindi lang para sa atin yun, para mag-glorify, makilala, maparangalan at mabigay ang kalwalhatian sa ating Diyos Ama. Amen po. Kaya pag meron tayong answered prayer, meron tayong blessing, ipatotoo, sabihin natin, Mama, ang taas ng grade ko, glory to God. Amen ba? Ma, hindi ako nagbayad ng pamasahe, may naglibre sa akin. Glory to God, yung baong ko, pwede ko pang magamit bukas. Amen? Hindi yung may naglibre sa'yo, hindi ko sasabihin kay mamang may naglibre para bukas babaunan pa niya uli ako. Natatawa kayo, totoong-totoo kasi, di ba? Hindi ko ipapatotoo. Pag pinatotoo ko ba, wala nang mag-bless sa akin. Hala, binless na nga ni Lord, hindi pa pinatotoo. Kaya tayo bine-bless para i-glorify ang pangalan niya. Amen? Palakpakan po natin ng Diyos. Praise the Lord. Pang-apat na po tayo. Pang-apat, ito po, napakahalaga. Kaya ginawa ko siyang pan-last. The fourth and the last. Give space for the new thing. Minsan takot na takot tayo pag may pagbabago no? Nandyan ba kayo? Topic namin to Bakit daw kung toong may Diyos, may mga taong nakatira doon sa ilalim ng tulay, may mga taong nakatira doon sa mga lumang sasakyan. Alam niyo po ba, yung mga taong yun, binigyan na po ng lote ng gobyerno yun. Ayaw nilang subukan ang bagong bagay. Ibebenta nila yung lote, babalik uli sila doon sa ilalim ng tulay. Naniniwala po ba kayo? Siyempre, meron po nakakakitang pamahalaan na mamahala sa lugar na yon, na yung mga taong yung walang tirahan. Ayaw nila umalis doon, kasi doon inaabot lang ang pagpapala. Hindi sila nagtatrabaho. Tama po ba? Kasi marami nagbe-bless kasi naaawa, nakatira sila doon. Sila yung mga taong ayaw ng bagong bagay, ayaw ng bagong buhay, ayaw ng may pagbabagong gawin ang Diyos. Amen po ba? Amen. Halimbawa, ang galing na music team, laging kayo example, Huwag ka munang mag-gitara ngayon. Mag-drums ka muna. Ayoko, gitara gusto ko Hindi ko pa ako masyado magaling dyan Hindi pa ako marunong masyado mag-keyboard. Pero pag in-accept mo yung hindi ka pa masyadong marunong, God will teach you. God will give you wisdom. God will bless you a new thing. Mamamangha ka, ba't ako nakatugtog? Hindi ko naman to kaya. Alam niyo, ang Diyos kaya tayo pinararanas ng bagong bagay para sabihin mong, Diyos ang may gawa. Amen? Diyos ang may gawa. Amen? Ang gwapo mo ngayon, Diyos po may gawa, Ang ganda-ganda mo ngayon, Diyos po ang may gawa, Ang sipag-sipag mo ngayon, Diyos po ang may gawa, Kasi tamad po talaga ako. Gawa po ng Diyos yun. Amen po ba? Ang tamad, kayang baguhin ng Diyos. Sana'y malakas kumain, kaya din baguhin ng Diyos. Mawala ng gana.
Alam nyo, yun po ang nakita ko. Takot tayo sa bago. Takot tayo na magpakita ang Diyos sa atin ng bagong bagay, bagong buhay, bagong kaalaman, bagong kaibigan. Basta pag new thing, ayaw natin. Gusto natin, dito ka na lang. Ang kamangha-mangha po sa pananampalataya natin, kayang-kayang gawin ng Diyos na bagong nilalang tayo. Amen? Kaya ng Diyos na yung lumang pagkatao natin, mawala na, mabura na, gagawin niya tayong bagong tao. Amen po ba? Gusto mo ba manatili ka na lang ganyan? Ako ayoko. Kung may pwede pang gawin ang Diyos sa buhay ko, I welcome it. Kung may gusto pang gawin ang Diyos sa buhay ko para mabago ang lahat, gusto ko. For His glory. Basta ang babaguhin niya para sa karangalan, para sa kaluwalhatian niya, I am open to new thing and new changes sa buhay ko. Amen? Palakpakan po natin ang Diyos. Praise God. Hallelujah. Sabi po sa Isaiah 43, verses 18 to 19, ito ang sabi niya, ang mga nangyari nung unang panahon, ano daw gagawin? Ilibing sa limot. Limutin mo na ngayon. Ngayon na daw. Meron ka bang perang nawala? Mga na-scam dyan. Mga napahiram, di nabalik. Hindi lang pera, gamit. Di po ba? Friendship nawala. Mga hindi magagandang nakaraan. Sabi ng verse ngayon, limutin mo na yan. Palakasin mo yung katabi mo. Limutin mo na. Limutin mo na siya, hindi ka niya mahal. Woo! May babibigay ang Diyos na mas magmamahal sa iyo ng tunay. Amen po. Verse 19 ang sabi, narito at masdan ang nagawa kong isang bagong bagay na hanggang sa ngayon di mo namamasdan. Ako'y nagbubukas ng isang landasin sa gitna ng ilang, maging ang disyerto ay patutubigan. Alam nyo, minsan nagkukulang tayo sa paningin. May ginawa na ang Diyos na bago sa atin, di pa natin napapansin. Ang sabi hanggang ngayon, di pa natin namamasdan. Ang Diyos nagbubukas ng isang landasin sa gitna ng ilang. Nag-o-open ang Diyos ng door para magkaroon ng pagbabago. Mula ulo hanggang paa natin, kayang baguhin ng Diyos, pero hindi natin nakikita yung door bukas na. Tatanggapin na lang natin yung changes, yung bagong bagay na gustong ipagawa ng Diyos sa atin. Open na, open na. You are chosen. Pinili tayong lahat ng Diyos. Open na ang gawain para magpagamit ka, pero hindi mo pa rin nakikita. Ang sabi dito, nagbukas ng isang landasin sa gitna ng ilang. Alam niyo po ba yung ilang? Disyerto, ang sabi, maging disyerto, nagkaroon ng patubigan. Disyerto is dry. Desert. Pero ang Diyos kayang lagyan ng patubigan yun. Gagawa siya ng bago. Landasin ng ilang. Ang ilang, walang tao. Ilang na lugar. Amen? Pero gagawa siya ng lagusan. Kumbaga, nagbibigay siya ng illustration ngayon sa ating lahat, yung kamangha-mangha. Isipin mo, disyerto, gagawa ng patubigan, ilang gagawa ng landasin, parang red silang nahahawiin sa gitna para makadaan ng Israelites. Ngayong taong ito, gagawa ang Diyos sa atin ng bagong bagay. Para sa ating kabutihan, para sa tayo ipagpalain, para tayo'y sumaya, at para tayo magamit na lubusan sa kanyang kaharian. Amen? Balakpakan po natin ang Diyos. Ang sabi po, the old has passed away. Yung luma, wala na. The new has come. Amen? Our past failures. Marami na tayong mga nakalipas na pagkakamali. Sino yung umaamin na meron siya mga pagkakamali? Amen? Mga nakalipas nating failures. Brokenness. Mga nakalipas nating wasak na puso. Pain, nakalipas nating sakit ng kalooban, no longer define us, no longer condemn us, or rule over us. Yung nakalipas, hindi na dapat siya ang magkukondemn sa atin.
Hindi dapat siya ang magro-rule sa atin. Yung bago, yun na ang harapin natin. Tapos na yan, nakalipas na yan. Ilibing mo na yan sa limot. Amen po ba? Nagigilty ka pa ba hanggang ngayon sa mga nangyari nung nakaraan? Tanggalin mo na yan. Ipaubaya mo na sa Diyos lahat yan. Past na yan. The old has passed. Ang sabi ng 2 Corinthians 5:17, therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has gone, the new has come. Nakipag-isa ka na ba sa Panginoong Jesus? Yung totoo, nakipag-isa ka na. Wala na ang lumang pagkatao mo. Bagong nilalang ka na. Palakpakan natin ang Diyos. Mga sister, tapikin niyo yung mga katabi niyo. Bago. Bagong nilalang ka na. Bago na tayo ngayon. Hindi lang taon ang nabago. Pati tayo, bagong-bago na. Amen. Hindi na tayo magagalitin. Hindi na tayo palasibangot. Hindi na tayo suplada. Amen. Amen. Lagi na tayo nakangiti, naka-smile. Amen. Hindi na tayo magdadabog. Makikipag-usap na tayo ng maayos. Hindi na tayo masungit. Amen? Amen po ba? Hindi na natin papagurin ang sarili natin. Linis ka ng linis, pag nagdumi, galit na galit ka. Ang hirap unawain nun. Ugaling Pinoy, linis ng linis, pero gusto walang aapak. Hala, laban ang damit, gusto walang magbihis. Hugas ng plato, gusto walang kumain. Nagpapakasipag, tapos gumagawa ng galit. Di po ba ugaling Pinoy? Di po ba? Nagpapakapagod, pag merong nagdumi, mang-aaway. Kalimutan na natin yun. Pero hindi ko sinabi, huwag kayo maglinis, ha? Maglinis pa rin. Pero tanggapin natin na yung malinis, dumudumi. Amen? Amen? Na pag naglaba ka, mamaya lang may mag-shoot uli doon. Pag nagugas ka ng plato, mamaya uli may baso doon. Amen? Amen? Huwag natin ubusin ang lakas natin sa mga bagay na walang saysay at walang kwenta. Year 2024, bagong taon, bagong isip, bagong puso, bagong buhay. Amen. Conclusion na po tayo. Sabi po, Paul said that his goal was to know Christ, to be like Christ, and to be all Christ had in his mind. Yan ang goal ni Paul. Sana yan din ang goal natin. Ayokong gawing sana. Lahat tayo, gawin natin na ang Panginoong Jesus ang ating goal na matutunan natin kilalanin siya. Grow in the knowledge of God. Invest more time to know Christ. Si Paul kaya niya inimitate si Christ, naniwala siya at kinilala niya kung gaano kabuti ang ating Panginoong Jesus. Kung gaano kabababang loob. Kung gaano ang kapangyarihan. Amen po ba? So yun din po ang ating maging sa taong 2024, ilagay natin sa isip natin, I want to be like Christ. Hindi man ako maging katulad niya, kapag siya ang iyong modelo, mas malapit-lapit maaabot mo. Amen? Amen? Palakpakan po natin ng Diyos. Praise God. Hallelujah. Our goal should be the same like Paul. We should not let anything take our eyes off on our goal. Si Paul, hindi niya inaalis yung paningin niya para mawala yung goal niya. Lagi nakatutok siya. Everyday nga sinasabi ng Lord sa akin, yung binaba niya nung Wednesday, ang buhay natin, dapat ihanay natin sa layunin ng Diyos. Alam niyo yung salitang align? Kailangan naka-align yung buhay natin kung ano yung layunin ng Diyos. Kasi pag hindi mo hinanay ang buhay mo sa layunin ng Diyos, yung kalooban niya, hindi yun ang mangyayari sa atin. Sa taong 2024, kapag laging nakahanay, good or bad, may blessing, walang blessing, may problema, walang problema, dapat laging nakahanay yung buhay natin sa Diyos. Ang sabi po doon sa pinag-aralan namin, ang kabutihan ng Diyos at katapatan ng Diyos susunod sa ating lahat. Kasi nakahanay tayo sa layunin ng Diyos sa buhay natin. Naunawaan po ba natin yon? Huwag nating hayaan
na hindi natin magaya si Paul na imitate niya si Jesus Christ. Yung Christ-likeness talaga nilagay niya sa isip niya. We must lay aside everything harmful. Bitawan na natin yung mga bagay na alam nating masama. Mga bagay na hindi tayo dadalhin sa langit. Amen po? Yung pagmamarites, hindi tayo dadalhin sa langit niyan. Sa barangay hall tayo dadalhin niyan. Tama po? Tama? Tama ba? Pag minarites mo si Jesus Christ, dadalhin ka sa langit. Pag minarites mo yung kapitbahay mo, sa barangay hall ka dadalhin yan. Tandaan niyo po yan. Amen po? Ilay aside mo na yung mga bagay na alam mong masama. And forsake anything that may distract us from being an effective Christians. Iwanan mo na yung mga bagay na hindi makatutulong para maging makabuluhan ang buhay natin bilang Kristiyano. Are you a Christian? Amen! Kristiyano ka, kasama yung pangalan ni Christ. So kailangan yung buhay natin makita na Kristiyano tayo. Amen? Bitawan na po. Because our hope is in Christ, we can let go of past guilt and look forward to what God will help us become. Alisin na yung mga guilt na yan. May kasalanan ka, humingi ka na ng tawad sa Diyos, patawarin mo na rin sarili mo. Amen? Kaya hindi tayo makamove on eh. Ikaw na mismo, ayaw mong patawarin yung sarili mo. Tama po ba? May mali akong nagawa eh. Patawarin mo na sarili mo. Kasi ikaw mismo dapat patawad mo sarili mo para makamove on ka. Amen po? Wala na dapat siyang guilt na yan dahil ang pag-asa nating lahat nasa Panginoong Jesus. Don't dwell on your past. Instead, grow in the knowledge of God by concentrating on your relationship with Him. Concentrate ka lang. May asawa, may anak, may boyfriend. Pero above all, yung relationship mo sa Diyos. Nakuha po pa natin. Dapat in love ka kanino? Kay Lord. Palakpakan po natin ng Diyos. Amen? Dapat kay Jesus ka in love. Kasi pag in love ka sa Kanya, lahat na makasasaya sa'yo, ibibigay niya. Delight yourself in the Lord and He will give the desires of your heart. Amen? Amen! Sa Diyos mo hanapin ang iyong kaligayahan at ibibigay ng Diyos ang naisin ng iyong puso. Love God above all at lahat yan aayusin ng Diyos. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto us. Amen po? Realize that you are forgiven. Yun dapat ang laman ng isip natin. Pinatawad na tayo. Pinatawad na tayo ng Diyos, and then move on ka na. Move on to a life of faith and obedience. Pinatawad na ako ng Diyos, move on na ako. By faith and obedience to God, I can be successful this year, 2024. Amen? Palakpakan po natin ng Diyos. Wala ka ng bit-bit, pinatawad ka na, wala na lahat yun. Your sin no more. Basta humingi ka na ng tawad sa Diyos, live by faith and obedience to Him. Amen po? Look forward to a fuller and more meaningful life because of your hope is in Christ, and to win the prize for which God has called us heavenward in Christ Jesus. Look forward na tayo para yung ating prize, yung gantimpala na gusto nating makamit, ma-achieve natin sa pamagitan ng ating Panginoong Jesus. Heavenward, nakatingin tayo papunta sa langit. Amen? Ang last verse po natin, basahin po natin lahat. Let's all stand up. Napakaganda po ng verse na ito. Unang Korinto, chapter 9, verses 25 to 26. Ano po ang sabi? Basahin natin ng malakas. Lahat ay manlalarong, nagsasanay, ay nagpipigil sa sarili sa lahat ng bagay upang magkamit ng isang putong na panandalian lang. Ngunit, ang putong na hinahangad natin ay panghabang panahon. Kung ang manlalaro nga, si Pacquiao, lahat ng manlalaro, dinidisiplina ang sarili, makuha lang yung corona. Eh yung coronang yung panandalian lang. Ang putong, ang koronang ninais natin, eternity, pangwalang hanggan. Amen po ba? Verse 26, kaya't ako'y tumatakbo patungo sa isang tiyak na hangganan at hindi ako sumusuntok sa hangin.
Alam nyo, yung taong hindi alam kung saan pupunta, naglalakbay ng pasuntok sa hangin. Amen? Kailangan nakatuon tayo sa papuntang langit. Amen po ba? Kailangan po ang takbo natin patungo sa tiyak na hangganan. Tumatakbo tayo pero tiyak ang ating pupuntahan sa ating Diyos Ama sa langit. Hindi ka sumusuntok sa hangin. Amen? Kaya tayo nandito para yung ating heavenwards na prize makamit po natin. Magpatuloy tayong tungo sa hangganan. Amen? Yan po ang message ng ating Panginoon ngayong umaga. Magpatuloy po tayong lahat tungo sa hangganan. Amen? Let's offer our lives to God. I-offer natin ang buhay natin sa Diyos. Ang buhay na ino-offer sa ating Panginoon ay buhay na ang Diyos ang nangangalaga. Amen? If we offer our lives to God, hindi ka pababayaan ng Diyos. Kasi sa Kanya mo ino-offer ang buhay mo eh. Amen? Huwag mo i-offer ang buhay mo sa kapwa-tao mo. Kasi pag sa kapwa-tao mo in-offer ang buhay mo, limitado lang magagawa ng tao. Amen? Pero pag sa Diyos mo in-offer ang buhay mo, makapangyarihan ng Diyos na kayang gumawa ng kamangha-manghang bagay para sa ating lahat. Amen? Let's sing a song. Awitin natin to ng galing sa ating puso. This year, 2024, simulan natin ang taon na ino-offer natin ang buhay natin sa Diyos. God, hear our prayers. Awitin natin ito ng awit ng panalangin na sa Diyos natin ino-offer ng buong buo ang buhay nating lahat. Forget the past. Kalimutan ang nakalipas. Ibaon sa limot, ngayon na. Ibaon sa limot ang lahat ng di magandang nakalipas. Yes, Lord God. Yes, Lord Jesus. Yes, Lord. Let's lay down before the Lord our lives, O God. Hallelujah. All our regrets and all our pains, O God. The joy and the pain, Lord. Yes, I'm making them yours, O God. Hallelujah, Jesus. Let's offer our lives to God. Let's sing it to the Lord. Lord, lahat po sa iyo namin hinahanap. Use it for your glory, O God. Yes, Lord Jesus. As a living sacrifice, Lord, we offer to you our lives. Tanggapin mo po, O Diyos, ang aming mga buhay na hinahandog namin sa iyo, Panginoon. Yes, God. Things in the past. Things yet unseen, O Lord. Wishes and dreams. Yes, God. Hallelujah, hallelujah. Yes, Lord Jesus. Yes, lahat ng aming pag-asa at plano, Panginoon. Yes, God. Lahat po ito, tinataas namin sa iyo, Panginoon. Hallelujah, Jesus. Offer my life to you, everything I can do. Use it for your glory, Lord. I offer a pleasing sacrifice. Lord, I offer you my life. Yes, Lord, let's offer our lives to God. Yes, Lord Jesus. Hallelujah, hallelujah. Sa iyo po buong buo ang aming buhay, Panginoon. Yes, hallelujah, Jesus. Yes, Lord
kamay natin sa Diyos. Nakikita po ng Diyos ang ating puso. Nakikita po ng Diyos ang ating kalagayan. I-offer natin ang buong buo ang buhay natin sa Diyos sa taong 2024. Kung kikilalanin natin na ang Diyos ay makapangyarihan sa lahat, ihandog natin ang buong buo sa Kanya, ang buhay natin, ang pamilya natin, ang pag-aaral natin, ang kabuhayan natin, ang kalusugan natin. Makapangyarihan ka, O Diyos. Sa iyong mga kamay po namin hinahandog at pinagkakatiwala, buong buo ang buhay namin at lahat-lahat ng meron kami. Pamilya namin, O God. Iglesia namin, Panginoon. Ang aming bansang Pilipinas. Father God, wala nang ibang makapangyarihang tutulong sa amin kundi ikaw lamang. We surrender everything to you, O God. We offer everything to you. Kung meron po kayo nakikita sa buhay namin, Panginoon, na dapat baguhin, dapat ayusin, para maging kagamit-gamit kami sa iyong kaharian. God, kayo po ang kumilos, kayo po maghari. Tanggapin niyo po, O Diyos, ang aming panalangin. We offer our lives to you, O God. Lahat ng plano namin sa taong ito, lahat ng goal namin, hangarin namin sa taong ito, lahat po ng meron kami na kaya namin ibigay sa iyo sa paglilingkod, sa pagbibigay ng aming mga ikapo, ng aming mga offering. Lahat po ito, Diyos, pinagkakatiwala namin sa iyo. Father God, we cannot do anything. Kailangan ka namin sa buhay namin. Lahat-lahat sa iyong mga kamay po namin nilalagak at pinagkakatiwala. Salamat din po sa malusog na pangatawan. Salamat sa kagalingan, sa lahat ng uri ng sakit at karamdaman. Salamat, O Diyos, sa lahat ng mga blessing, financially, physically, higit sa lahat, spiritually, O Lord. Kayo po ang maghari sa aming buhay ngayong taong ito, kung paano naghari ka sa langit, maghari ka sa amin dito sa lupa. Salamat po, ito po ang aming samot na langin. In Jesus' name, ang lahat ay sumigaw ng Amen. Amen. Palakpakan po natin ang Diyos. Praise God. Sige po, makakaupo na po tayo. At habang iniikot po ang ating communion, iaabot po ang ating simbolo ng elemento ng katawan ni Kristo at simbolo ng kanyang banal na dugo. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord God. Amen. Hallelujah. I'm alive and well, and your spirit is within me. Yes, Lord. Because you died and rose again. Oh, we praise you, Father. We praise you, Jesus. Hallelujah. I'm forgiven. Yes, I am forgiven. Oh, Because you were forsaken. yes, Lord God. And I'm accepted. You were condemned. Hallelujah, Jesus. I'm alive and well, and your spirit Sige po, pwede na po tayong tumayo habang umaawi tayo sa Because you die and rose again. Amazing God, Yes, Lord. how can it be Yes, Lord Jesus. that you My King will die for me. Yes, God. Amazing love. I know it's true? Yes, Lord Jesus. It's my joy to To honor you in all I do. I honor you in all I do. I honor you in all I do. I honor you. Ang sabi po sa unang Korinto, chapter 11, verses 23 to 28. Ito ang aral na tinanggap ko sa Panginoon at ibinibigay ko naman sa inyo. Ang Panginoong Jesus, noong unang gabing siya ipagkanulo, ay tumampot ng tinapay.
Nagpasalamat at pinagpira-piraso ito at sinabi, "Itong aking katawan na inahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-aalala sa akin." Gayon din naman, matapos maghapunan, ay hinawakan niya ang saro at sinabi, "Ang sarong ito ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-aalala sa akin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa sarong ito, ay pinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa muling pagparito. Ang sino mang kumakain ng tinapay at umiinom sa saro ng Panginoon ang di nararapat ay nagkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Kaya dapat siyasatin ng tao kanyang sarili bago kumain ng tinapay at uminom sa saro. Sapagkat ang sino mang kumakain at umiinom ng hindi pinapahalagahan ang katawan ng Panginoon ay kumakain at umiinom ng hatol sa kanyang sarili. Kaya tayo po'y pumikit. Saglit po nating alalahanin kung tayo po'y may nagawang kasalanan. Hingi po natin ito ng tawad sa Diyos. Let's ask forgiveness. Hallelujah, Jesus. Hawakan po natin at itaas ang elementong simbolo ng katawan ni Kristo. Father God, sa oras po ito, hawak po namin ang elementong simbolo na iyong katawan. Nabugbog, napako sa krus hanggang ikaw ay mamatay. Sa tuwing kakainin po namin ito, naaalala po namin ang iyong pangako. Sa mga latay na tinamumo sa krus ng Kalbaryo, anumang sakit at karamdamang meron kami, binigyan mo na kami ng kagalingan. Inaangkin po namin yan sa oras na ito. Sa tuwing kakainin po namin ito, inaalala namin ang lahat ng ito'y ginawa ninyo alang-alang sa pagmamahal niyo sa amin. Sabay-sabay po natin kainin. Ama naming Diyos, hawak po namin ang elementong simbolo ng dugo ng aming Panginoong Jesus. Ang dugong ito ay pinagtibay ng bagong kasunduan na sa pamagitan ng dugo ng Panginoong Jesus na natigis sa krus ng Kalbaryo, ang lahat ng kasalanan namin ay hinugasan ng banal mong dugo. Sa tuwing iinumin po namin ito, inaalala po namin ang lahat ng ito'y ginawa ninyo alang-alang sa pagmamahal niyo sa amin. Sabay-sabay po natin inumin. Father God, salamat po sa iyong anak na si Jesus, namatay sa krus upang tubusin kami sa kaparusahan ng aming mga kasalanan. In Jesus' name, amen. Amen. Sige po, makakaupo na po tayong lahat. Okay po, magandang umaga sa ating lahat. So, naalala pa natin yung ating mensahe. Yung una po ay, doon ay love yourself. So, dapat kung mahal natin ang ating sarili, mahalin din natin ang ating kapwa po. At higit sa lahat, ang Panginoong Hesus ay ating mahalin. Ay sabi nga doon sa Juan chapter 14, verse 15, ang umiibig sa akin ay tinutupad ang aking tinuturo. So tayo po ay marami po tayong pinag-aralan sa salita ng Panginoon. At tunay nga, kung mahal natin ang Panginoon, lagi natin tutuparin ang kanyang mga inuutos o ang kanyang mga salita. At ganoon din po na kung ating muling alalahanin yung sa Malakay chapter 3 verse 10 na nakasa doon ay dalhin ninyo ang buong inyong ikasampung bahagi sa tahanan ng Diyos upang matugunan po ang mga pangailangan sa aking bahay. At subukin ninyo ako upang kung hindi ko bubuksan ang bintana sa langit at ibuhos ang masaganang pagpapala. So nandoon po yung mga utos ng Panginoon sa atin na sumunod tayo sa kanyang mga itinuturo. At wala siyang tinuturo na parsyal po, kundi buong-buo ang ibigay natin. At ang Panginoon din po ang nakakasaliksik sa ating mga puso
At upang makamtan natin ang pagpapalang sagana sa taong ito, ay subukan natin ang Panginoon dahil yun po ang pangako niya. Na kung ating subukan ang Panginoon, ay ibubuhos niya ang masaganang pagpapala. Hindi man sa pinansyal, sa pisikal, ay napakahalaga po na hindi po tayo makaranas ng mga sakit sa katawan. At higit sa lahat, yung pagpapala, maging sa ating mga relatives, ay makakarating din po yung mga pagpapala yon na sila rin po ay makakilala din po. Dahil sa mga ating mga ikapo ay marami pong ginagamit ang Panginoon para sa iglesia, lalo na po sa mga pangailangan. At ganoon din po bilang paalala sa ating bawat isa sa atin, yung ating state na ito ay bulok na po. Temporary lang ito. At kailangan natin po palitan ng bakal po. Ngunit yung iglesia ay wala pa tayong budget. At ganoon din po, muli ko paalala, yung ating mga first fruit po. Dapat natin ipagkaloob ang ating mga first fruit. Nandoon po yung envelope na binibigay ni Sister Marlene. So kung hindi po tayo handa sa ito, next week, pwede natin ibigay. O basta itong buong January ay ibigay natin po ang ating mga first fruit po. At yun lamang po na maging tapat tayo at ibigin natin ang ating Panginoon, maging tapat tayo sa pagbibigay o sa pagsunod sa kanyang mga salita. So, yun lamang po, samahan niyo po ako sa panalangin. Panginoon Diyos na banal na makapangyarihan sa lahat, ako po ay napapasalamat sa araw na ito, maging sa paghayag ng iyong mga salita. At Ama, patuloy namin na nilalapit po sa iyo ang aming mga puso. Patuloy mo po na buksan ng pag-ibig, katapatan po sa pagbibigay, sa pagsunod sa iyong mga utos. Ang bawat isa sa amin, Panginoon, ay ikaw po ang maghari nawa. At Ama, tunay nga napakadakila mo na iyong pangako ay hindi mo kami iiwan, may pababayaan mo, Panginoon. Ama, at amin pong inilalapit sa iyo ang mga salaping aming maibibigay, Panginoon. Pagpalain mo ito, i-bless mo na matugunan po ang mga pangailangan sa Iglesia, Panginoon, at maging sa mga nangangasiwa na ito ay ikaw po ang magpala, ikaw po ang magbigay ng wisdom and knowledge, Panginoon, upang sa gayon po ay maging maayos po ang paghawak ng salapi na ito upang sa bawat iglesia ay mapunuan po ang mga pangailangan. Ang lahat ng ito ay amin po pinapasalamatan at ibinabalik ang mataas na papasalamat, pagdakila, pagluwalhati sa tanging makapangyarihan. Pangalan ni Jesucristo. Amen. Tayo po ay pwede na po magbigay. Praise God. Hallelujah. Pasalamatan po natin ang Diyos sa tagumpay ng gawain ito. Pasalamatan natin ang Diyos. Ngayon pa lamang, we are victorious for this year 2024. Father God, we declare and we decree in the name of Jesus, year 2024 is a year of favor. Your divine favor will be upon your children, O God, in the name of Jesus, in the name of Jesus. Father God, salamat po sa umagang ito. Salamat po sa lahat na makakasama namin sa online, sa gawain ito. Bless us, O Lord, to be a blessing to many, O God.
Pagpalain niyo po yung mga anak, Panginoon, upang kami maging pagpapala sa maraming tao, dakilang Diyos. Ang lahat ng katuruan, mensahe na narinig namin sa umagang ito, O Diyos, lakaran po namin ito, Panginoon. We are more than conquerors and we are more than victorious in the name of Jesus, O God. Salamat, salamat, Lord, sa buong isang linggo na aming kakaharapin. Inaangkin po namin, O Diyos, ang iyong divine provision, divine protection, divine healing, divine intervention will be upon us, O God, in Jesus' name. In Jesus' name. Itaas natin ang dalawang kamay natin sa Diyos. Tanggapin ang bawat isang pananampalatayang matibay, matatag, na hindi kayang itumba ng lahat ng uri ng unos at bagyo ng buhay mula sa ating Diyos Ama sa langit. Tanggapin ang bawat isa ang pag-ibig at kahabagan, kagandahang loob ng ating Panginoong Jesus. Tanggapin ang bawat isa ang pakikiisa ng banal na Espiritu at kapayapaan na nagmumula sa ating Diyos Ama, Diyos Anak at Diyos Espiritu Santo. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face towards you and give you peace. Shalom, shalom, brothers and sisters. Humayo tayong mapayapa, ipalaganap natin ang pag-ibig ng Diyos at kapayapaan sa sanlibutan ito. Salamat po, O Diyos, ng maraming marami. This is our prayer in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Everybody shout! Amen! Amen and amen. Palakpakan po natin ang Diyos. Praise God. God bless po. God bless po sa bawat isa. Praise the Lord. Praise. Hallelujah. Let's declare it. We have an awesome God. Hallelujah, Jesus. Here in this house of the great King, we've come together now to worship Him. This house is built on Christ the rock, cannot be shaken, cannot be shaken. God is awesome in this place. He sets His presence as we sing His praise. There is power here for a miracle. Set the captives free, make the broken whole. God is awesome. He's so awesome. God is awesome in this place. Thank you, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Let's declare, I belong in this place.